Okay, magandang araw po sa ating lahat at unahin ko munang magpapasalamat dito sa mga nagpapakulay sa atin ha, kasi po hindi po tayo nagla-live, pero kahit hindi po tayo nagla-live, meron pa rin mga nagpa-super chat sa atin na dapat nating pasalamatan. Okay? Ito pong si Ramon Donaire. Maraming salamat po sa $2 sa inyo. Maraming salamat. At kay Annie Joe, ayan, salamat sa $4.99. Thank you. And si Danny Garcia, hello sir. Maraming salamat po sa 99 pesos. Ang daming mga nagpapakulay. Ha? Ito pa, si Roy Banares, lagi itong nagpapakulay. Maraming salamat po sa $5. Ayan, thanks. Ayan. Si Akina Yoshida 2976. Ayan, maraming salamat po sa 35.9 euro. Akina, I think it's ano ba ito? Nagre-reply nga ako eh. Hindi ko lang maintindihan kung anong euro ba ito or ano tawag diyan, yen ba ito? Okay? Maraming salamat Akina Yoshida, and also to Corazon Ostero, as always, maraming salamat po sa 10 Hong Kong dollars. Okay? Thank you very much. Pati itong si Telma Pasaoa. Ayan, maraming salamat sa $9.99. Ito, moderator natin ito eh. At si Miss Judge, yung kaibigan natin dyan sa EDSA Everyday, no? Miss Judge, maraming salamat sa 50 pesos. At Roy Banares, again, nagbibigay ng $5. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga pakulay dyan. Okay? So, simulan na natin. Itong mga kongresista na pabor na sa Marso na simulan ang impeachment trial laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ako, sa totoo lang, parang pinipressure nila ngayon itong Senado na magsimula na ngayong Marso, di ba? Ang Senado naman may sarili naman silang explanation rin na hindi pa dapat simulan kasi po nagre-recess pa. Okay? Maraming mga eksperto na mga lawyers, mga abogado na nagsasabing hindi po pwede kasi naka-recess po ngayon ang Senado. Meaning to say, nakasaad raw sa konstitusyon natin na blah 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 blah, hindi po pwedeng gumawa ng special session, kung anong explanation nila dyan, no? So magkaiba po ang mga pananaw po dito. Okay, so ayan po ang ating ipapakita ngayon at magre-react po tayo dyan. Okay? Pangalawa na ating pag-uusapan, heto na po ang inaabangan ninyo. Willie Revillame nagre-react na po patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang kanyang opinion patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara? Pakinggan natin si Willie Revillame at magre-react tayo dyan, okay? At ipapaliwanag ko sa inyo bakit hindi natin dapat iboto itong si Willie Revillame. Walang personalan, Willie Revillame, idol ka namin sa iyong pagtulong ng ating mamamayan sa noontime show mo. Pero patungkol po dito sa election ngayon na upcoming, ayaw ka naming iboto. Okay? Sa mga kadahilanan na hindi natin maiiwasan, na hindi naman sa nagtatampo pero parang may prinsipyo po ang mga DDS eh. Okay? So mamaya i-explain natin yan. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe, mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? And yung mga cellphones, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads at breaking news o kung naka-live na tayo. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Sa bago pa, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin Unahin muna natin itong mga kongresista. Pabor raw sila na
Marso na yung impeachment ni VP Sara. Heto, panoorin natin. Play, pasok. If they can start on March, the better. The sooner really that we can start with all this, the Senate acquiring jurisdiction over the impeachment complaint, the better it would be for the country. Ito halatang halata po na itong Kongreso po nagmamadali na masimula na yung impeachment trial ni VP Sara. It's very obvious. Ang tanong ko sa inyo, sir, isa naman itong kongresista sa House bakit kayo nagmamadali? Yan ang malaking tanong. Bakit kayo nagmamadali? 'Di ba? Kampanya pa. Busy pa yung mga tao. Nagmamadali kayo. Naka-recess po sila. Kaya nga sometimes itong mga nasa Senado, naiinsulto rin sila Dahil itong Kongreso, akala nila kung ano silang powerful sila kaysa Senado. Remember itong mga senador na ito, binoto ito ng lahat ng Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Baka nakalimutan nyo, kayo dyan sa Kongreso, binoto lang kayo sa mga constituents ninyo. So, wag masyadong mapaepal, wag masyadong lumalaki ang ating mga ulo Especially ikaw, Martin Romualdez. Ikaw Martin Romualdez. Wag masyadong feeling parang presidente. Feeling president ka kasi. Di ba? Yung sa akin lang, sunod tayo sa proseso. Kung hindi pa pwede dahil naka-recess, yung iba busy pa sa pangangampanya. Kaya nga, sabi nila, there's always time for everything. Alam ko bakit kayo nagmamadali. Takot kayo na hindi po ito mahihiring. Diba? Alam ko. Inutusan na naman kayo ng Panginoon nyo dyan Inutusan na naman. Huwag masyado. Alam nyo, kung ayaw talaga ng tao sa inyo, huwag nyong pilitin. Marami na po. Meron na pong magrarally na ayaw nila for impeachment. Sabi nga nila dito, hihintayin natin na yung tao lumabas, magrarally daw. Boses yan ng tao Pipigilan ba natin yan? Na kung ang tao lalabas sila sa kalye na ihinto itong impeachment ni VP Sara? Like what the Iglesia ni Cristo did. Takot kayo dun Di ba? Kasalanan nyo yan. Bakit? 3 na yung nag-file ng impeachment complaint. Ang bagal nyo kasi. Ang dami nyo kasing hanas. Yung mga ninyo, yung pag-investigate nyo kay sa confidential funds si VP Sara, yung AJK ni Duterte, o kung yung ginawa nyo dati, kung in-impeach nyo kagad si VP Sara, sana na-hearing na ito sa Senado. Ang dami nyong drama Para hindi na mahati pa ang atensyon ng 20th Congress, mas mainam kung sisimulan na sa susunod na buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresistang sumuporta sa ika-4 na reklamo laban sa Vice Presidente kung saan nakasaad ang 7 articles of impeachment at na-transmit na sa Senado. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Bicol Party List Representative Jill Bongalon, isa sa naatasang maging... Di ba? Itong mga party list na ito, sana gibain na itong mga party list na ito. Mga party list pa naman, kung sino yung mga party list, yun ring yung mga bida-bida rin. Yung mga pilinggera at pilinggero ba, mga party list. Sila yung mga pilinggera Ay nako. House Impeachment Prosecutor. Kung sa Hulyo pa isasagawa ang impeachment trial, mahahati na ang atensyon ng mga mambabatas. Kung mahahati ang atensyon ng mambabatas, what's wrong? If yan ang destiny na sa Hunyo ang impeachment, hayaan nyo. Bakit kayo nagmamadali? There's always time for everything. Ngayon, panahon ito ng kampanya. Wala nang ibang kampanya ngayon.
Itong mga atat na atat, ito yung hindi mga re-electionist. Yung mga re-electionist, wala, tahimik sila, di ba? Yung mga hindi, yung hindi tumatakbo, sila yung mga maiingay. Inutusan siguro ng kanilang mga malaking tiyan na mga Panginoon dyan. Takot na takot rin eh. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Wag lagi puro pera ang pinaiiral ninyo. Kahit konti lang. Maging may prinsipyo naman kayo dyan. Hindi puros pera lang ang ipinatakbo. Ang hirap sa inyo, panahon ng kampanya, may prinsipyo. Pero pagkatapos niyan, pera na ang prinsipyo. Di ba? Nadadala kayo sa pera kung ano man. Ito, budget para sa inyong lugar o sa budget yan sa inyong gawin nyo ito. I-pressure nyo ang Senado sa impeachment. Ganun. Diba? Wala, hindi na kayo lulusot kasi po ang dami na pong mga kumakalat ngayon sa social media. Harap-harapan na po, ibinubulgar na po, nanunumbat na po sila dyan sa ayuda, sa AX at sa akap-akap na yan. Nanunumbat na yung iba. Kasi kung papatagalin pa natin, we will start the trial after the showdown of our president. Parang mawawala sa focus yung ating pong mga legislative priorities. Kasi yung Senado, they will convene as an impeachment trial court. Kasalanan nyo yan eh. Bakit isinisulong nyo yung impeachment na alam nyo na walang magandang idinudulot yan? Pinipilit nyo eh. And of course, the members of the Congress, especially the panel of the prosecutors, will be very busy in prosecuting this case. Alam nyong busy. Bakit inimpeach nyo si BP Sara sa kahuli-hulihan ng sesyon? Hindi kasalanan ninyo yan. Di ba? Kung pinagbigyan ninyo, kung pinagbigyan ninyo ang Senado ng oras para dito, edi walang problema. Ang dami nyo kasing drama eh. Last session pa ninyo inimpeach si BP Sara, di kasalanan nyo yan. Tapos ngayon, ipipressure nyo ngayon ang Senado? Mga julul rin kayo eh. Julul talaga. Magkakaiba ang pananaw ng mga legal experts sa tanong kung maaaring simula ng impeachment trial ni Vice President Duterte kahit nakareses ang Kongreso. Si Rene Sarmiento na miyembro ng 1986 Constitutional Commission, iginiit na maaaring mag-convene ang Senado bilang impeachment court kahit nakabreak ang Kongreso. The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Yan sinasabi mo na gawin kaagad. Yan, that is applicable kung hindi po nagre-recess ang, this is my own opinion already, kung hindi po nagre-recess ang Senado. Imagine, may election po tayo. Dapat po natin pagtuunan ito ng pansin at dapat po ito bigyan natin ng importansya. Because this is the people's move, itong election na ito. Ang election po ay motion ito kung ano ang desisyon ng taong bayan. Now, if ngayon ang oras para mangangampanya, kung ngayon ang oras para makinig ang taong bayan sa mga plataporma ng mga kandidato, bigyan nating oras yan. Kung itong mga senador na ito, mga re-electionist, kung saan sila tatakbo ba silang mayor, kung saan-saan, give them time. Yun lang ang oras, ito lang yun ang pagkakataon na mapakinggan ang mga plataforma. Importante yan.
Yan ang pagbabasihan naming taong bayan kung iboboto namin o hindi. Kaya, sa tingin ko, yung sinabi niya na urgent, immediately, tama yun. Pero, dito na naman tayo hahantong kung ano yung mas importante. Mas importante ba itong campaign ngayon o mas importante itong impeachment? So let us weigh things kung ano yung mas practical sa bansa natin. At sa tingin ko, ang mas practical, itong pangangampanya. Kasi po, ito na yung, ang tao po, ayaw na po na mabudol ang tao. Gusto na namin pakinggan ang mga plataporma ng mga kandidato. So, importante po sa amin ito. Yang impeachment na yan, pagkatapos na yan sa eleksyon. Pwede ba? Kasi kung pwede naman, pagkatapos ng eleksyon, saka nyo ihiring yan. Ang problema, meron tayong Panginoon dyan sa House of Representatives na malaki ang tiyan na feeling president. Nagmamadali na maging presidente. Yan ang hirap Yan ang hirap sa atin. Si Senate President Francis Chis Escudero naninindigang hindi makapag-uumpisa sa impeachment proceedings hanggat hindi nakasesyon ang Kongreso. Ganito rin ang pananaw ng ilang itinuturing na legal luminaries. The impeachment court can only be constituted in a proper referral when the Senate is in session. If the Senate is not in session as it is today, this impeachment court cannot constitute itself. And given that impeachment is not, diba? Hindi talaga makagalaw. Included as among the reasons why. Ito kalaban ito ng mga Duterte. Binabatikos itong si Carpio, bumatikos ito sa mga Duterte. Pero itong mga lawyers na ito, doon lang sila sa tama. Nagfa-follow po sila ng batas ng konstitusyon natin sa Pilipinas. Why special session can be conducted. My conclusion is that no impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Giit naman. Hindi paano makandak yan? Recess nga recess. Meron tayo dyan, nung high school pa tayo, meron tayong recess kasi kakain tayo, di ba? Respetuhin nyo naman yung recess. Recess ang hirap dito, kayo dyan na mga taga-kongreso, hindi na kayo kailangan ng recess dahil malalaki na yung mga tiyan nyo. Sobrang dami na yung kinain ninyo. Ano bang kinain nyo? Pera? Nagtatanong lang. House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat gawin na ng Senado ang mandato nito batay sa isinasaad ng saligang batas. Sa gitna rin ito ng mga nakaambang kilos protesta para ipanawagan ng agarang paglilitis kay VP Duterte. So, anong clamor pa bang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? I don't think... Bakit? Takot kayo sa rally? Takot ba kayo sa rally? Yan ang malaking tanong. Kaya nagmamadali kayo. It's fair to the democratic process to have to wait for certain mobilization. Bakit yung rally na yan or kung EDSA People Power, hindi ba yan demokrasya? Yan ang aking tanong sa iyo. Kasi ang rason nyo, demokrasi. Bakit yung rally na yan, hindi ba yan demokrasi? Boses yan ng tao. Kung ayaw na ng tao, kung isinusuka na kayo dyan sa Kongreso, accept it. Accept it. Mga baboy kayo to be able to discern the will of the people. Naniniwala ang mga kongresista. Bakit? Feeling ninyo, yung taong bayan, panig sa inyo? Kapal rin ang mukha ninyo, no? Kapal rin ninyo. Maaaring mag-convene bilang impeachment court ang Senado kung mapagkakasunduan ito ng mayorya ng mga senador. 2 petisyon naman ang inihain sa korte. Sa tingin ko, analysis ko dito, walang gana po ang Senado. Sa totoo, walang gana ang Senado dito.
Ang alam ko, ang ganado lang dyan si Coco Pimentel at si Hontiveros. Yun lang ang ganado dyan. Suprema upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban kay VP Duterte at hilinging ipahinto ang impeachment trial. Rosa Licoz, UN. So, yun po ngayon naman, gusto natin pakinggan rin itong opinion ni Willie Revillame patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara. Tapos, let us also observe and react kung itong si Willie Revillame ay karapat-dapat bang maging senador sa bansang Pilipinas. Okay? Play Willie Revillame, pasok! Oy, pa-jacket ka naman dyan, Willie Revillame. Jacket! Bigyan na ng jacket! I cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano. Hindi, dapat magkomentaryo ka. Ha? Dapat magkomentaryo ka. Alam mo, Willie Revillame, sa totoo lang, you have to comment on this. Pabor ka ba na ma-impeach si VP Sara? O hindi ka ba pabor na dapat ilabas mo ang inyong prinsipyo? Ha? Yan ang aking opinion dyan. Huwag kang mag-playing safe. Takot ka. Baka hindi ka iboto ng mga DDS. Takot ka, baka hindi rin ka iboto dito sa kabila, dito sa mga loyalista. Yan ang totoo. Wala ka ring prinsipyo. Diba? Mamaya. Pakinggan natin ang kanyang rason bakit ayaw niyang mag-comment dito. Ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kaya nga, yan ang reason niya. Ayaw niya munang mag-comment tungkol dyan sa impeachment kasi hindi pa niya nakita ang ebidensya, hindi pa niya nakita ang reklamo. Ang dami niyang mga rason. Hindi mag-research ka. Mag-research ka pagkatapos mag-desisyon ka. Are you for impeachment or not? I-research mo kung corrupt ba si VP Sara. Alam ko, Willie Revillame, kilala mo ang mga Duterte. Kilala mo ang mga Duterte na hindi corrupt sila. There is a certain moment sa buhay mo na hangang-hanga ka sa mga Duterte dahil hindi sila mga corrupt. Bakit hindi mo masabi na you are not for impeachment ni VP Sara? Bakit hindi mo masabi, Willie Revillame? Kasi eleksyon. Takot kang hindi iboto ng mga loyalista. Diba? Alam mo, Willie Revillame, hindi kita iboto eh. Dito pa lamang, nakikita ko na ang iyong ugali na gitna ka. Playing safe ka. Para ka rin si Amy Marcos. Namamangka sa dalawang ilog. Sa tabing ilog. Wala tayong magbulahan, Willie Revillame. Huwag na tayong magbulahan. Let's be frank about this one. Kung hindi mo alam ito, mag-research ka. Kasi po, ito ngayon ang issue. It becomes already a national issue. Pinag-usapan na ito ngayon ng taong bayan. Itong mga buwaya sa Kongreso, sa Senado, sa Executive. Dapat mag-research ka at gumawa ka ng statement, opinion kung saan ka papanig. Para malaman namin na ikaw ay mautak. Hindi yung puro playing safe ka. Huwag nyo kaming utuhin. Utot mo. Hindi, wrong word yung utuhin. Huwag nyo kaming ututin. Hindi kami mauutot sa iyo, Willie Revillame. Utot ba? Yung ang baho ng utot mo. Huwag nyo ututin. Kailangan makita ko ano yung pinapahil sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friend. Kaya nga, mag-research ka na. So that you can give your decision. Kung kanino man, ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty. Halatang, Willie Revillame pasensya ka na Ito ay opinion ko. The way na na-observe kita, playing safe ka. Sa totoo lang. Huwag tayong magbulahan. Ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, doon ako sa hindi guilty. Anong nalalaman mo tungkol sa mga Duterte?
Diba? Kilala mo ang mga Duterte. Known yan for not being corrupt. Known yan for nag-iingat po sa pera ng mga taong bayan. Diba? Alam mo yan, Willie Revillame. Bakit hindi mo diretsuhin na si VP Sara po ay malinis? Bakit hindi mo diretsuhin na you are not for impeachment kasi you believe the Dutertes are clean? Diba? Kung nakita namin yung cortical, kino-cortical ka, I'm correct me if I'm wrong ha, pero I think cortical yun ha, kinortical ka ni Tambaluslos. Kita namin yun eh. Doon namin nalaman na ikaw pala ay isang balimbing. Wak, 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 wak. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, mahirap kasi tumatakbo kang senador eh. Takot kang hindi iboto ng mga kampo dyan eh. Just wanna tell you, hindi pa ako nakuupo sa Senado. So it's hard to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin lahat ng reklamo. Hindi, kailangan namin ang opinion mo kahit hindi, opinion mo lang. Hindi ka makapagbigay ng opinion eh. Ang pinagbibintangan mo, ang batas. Ang batas, Willie Revillame, nandyan yan. Pero ang iyong belief, yun ang dapat naming malaman. Ano ba ang, sa tingin mo, kailangan namin yan. Hindi po tayo kailangan ng batas sa ngayon kasi eleksyon eh. Okay? Mahirap na if you will not make a stand, saan ka ba papanig? Kasi yan po ang pagbabasihan namin, Willie Revillame, kung ikaw po ay naniniwala sa mga Duterte o dito ka naniniwala sa mga bangag. Okay? Hindi po pwedeng pumagitna ka ngayon. You have to make a stand about this because Vice President yan. So, kailangan namin ng opinion. Mag-research ka. At anong opinion mo? We need to know ano yung paniniwala mo dito. Yung own belief mo. Okay? Wala namang mangyari kung ikaw po ay gumawa ng statement kung what you believe. Because that is what you believe. Kung magkamali ka sa kung anong what you believe, then okay, nagkamali ka. I-accept namin yan. Kasi belief nyo yan eh. Dapat ganun. Dapat gumawa ka ng statement, gumawa ka ng stand na may prinsipyo ka. Ito yung prinsipyo ko. I believe VP Sara, naniniwala ako, dati pa, kaibigan ko yan, naniniwala ko na they are not corrupt. And this is my decision. O, ganun. Di ba? Yung, ako nga, di ba? Naniniwala ako na si VP Sara since from the start. Alam ko magaling si VP Sara dahil hindi po uunlad ang Davao kung hindi magaling si VP Sara. Willie Revillame. Kaya nung pinagbintangan siya dito sa confidential funds, hindi po ako naniniwala because that is my belief. Proven and tested na po si VP Sara sa Davao. Kaya nga, binoto siya ng 32 million. Kasi yan ang belief ng mga Pilipino patungkol sa kanya. Ngayon, ikaw, isa kang hindi ka man government official ngayon. So you have to make a stand bilang isang Pilipino. Are you for impeachment? Or ayaw mong ma-impeach si VP Sara? Ano ang paniniwala mo? Yun ang aming gustong malaman galing sa'yo, Willie Revillame. Hindi yung namimigay ka lang ng jacket at pumagitna ka lang. Willie Revillame Sir Willie, hindi ka namin pinipersonal ha. Ito lamang po ay hindi kami galit sa iyo, kundi sinabi lang namin ang katotohanan dito ha. Huwag lang personalan, Willie Revillame. Mahirap kasing madali na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya. Sa katandaan niyo po ito. Pag-aralan nyo na. Kasi ako, Willie Revillame ha. Ito yung masasabi ko sa iyo. Ikaw, kung sasabihin mo, if you are not for impeachment ni VP Sara, iboboto kita. Totoo. Pero kung ikaw ay sasabihin mo na
gusto kong ma-impeach si BP Sara dahil ganito, ganito, ganito. Kung sasabihin mong ganyan, iboboto ko pa rin kita. Kasi may prinsipyo ka eh. Di ba? Oh, yan ang gusto kong mangyari. Ayoko yung playing safe. Kung sasabihin mo, I will not, ako ay hindi sang-ayon sa impeachment dahil si BP Sara, ganon, ganito, ganito. Iboboto kita. Kung sasabihin mo, gusto kong ma-impeach si BP Sara dahil bla bla bla, may ebidensya ako, ni-research ko, bla 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 bla. Oh, yung may mga prinsipyo, iboboto kita kapag gaganon yung sasabihin mo. Alam ko naman, Willie Revillame, you have a good heart, kilala ka namin. Oh. Pero sa ngayon, ang pagbabasihan kasi ng taong bayan, Willie Revillame, prinsipyo na. You stand your own principle. Kung i-research mo. Kasi kaya nga I'm very confident na i-research mo kung corrupt ba si BP Sara at dapat bang ma-impeach. I-research mo. Huwag kang playing safe. Ayun, yan din sa pangalawang presidente. Pangalawa, vice presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko impeached na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa eh. Wala pa eh. Wala pang mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know what's the cause of this impeachment. Yun lang. Thank you. Ayoko naman maging confident na panalo na ako. So mahirap naman maging ano muna. Siyempre gusto ko muna makikita yung talagang I'm with the senators, no? Well, about dun sa, siyempre pag-aalalan mo to. Ngayon, nasa isip ko na, sino yung mga gagaling na abogadong kukuhanin ko, the young and the seniors, para makontribute sa amin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako magdidesisyon dito basta-basta. You have your team, you have your legal team. So lahat ng ito, hindi ba pag-aaralan nyo? Tama ba to? Ano ba ang batas dito? Ano ba dapat natin gawin? So it's very obvious na ang reasoning niya is yung batas. Di ba? So hindi ka namin iboboto dyan. Kung yan ang argumento mo, gusto namin malaman ang paniniwala mo, Willie Revillame. Ano ba magiging decision ko dito? Your belief ang aming inaabangan, hindi yung batas-batas. Kasi yung kung batas, nandyan yan eh. Kahit anong mangyari, susundin natin yung batas eh. Pero kami, anong paniniwala mo? Do you believe na si BP Sara ay corrupt? Do you believe na si BP Sara ay hindi corrupt? Corrupt ba siya o hindi ba siya corrupt? Anong paniniwala mo? Kasi matagal na kayong magkaibigan sa mga Duterte eh. Di ba? Yung ganyang mga statement mo, pamumuliti ka. You are just, again, a typical politician na naman. Isa ka rin sa mga kagaya ng iba. With your decision also, it's not me, it's the legal team doon sa magiging team namin. And of course, kung magiging one of the judges ko, di ba, jurors ka ng Senate, mag-uusap-usap kayong 24 senators. So, alamin mo talaga kung dapat ba, kailangan bang i-impeach, pero ba talagang kasalanan? So, aaralin natin. Pero, maganda yung tanong mo, in my mind, siyempre dapat prepared ka. Kaya lang, wala pa akong pinangahawakan about impeachment. Okay. Hindi namin i-close ang aming isipan, Willie Revillame, ha? Hindi namin i-close ang aming pananaw sa inyo tungkol sa impeachment. Mag-research ka. Bigyan ka namin ng oras, Willie Revillame. Magdesisyon ka dyan. Okay? So, ayun na po. Maraming salamat po sa mga nanonood. Mag-comment po kayo, mag-react sa ating pinag-usapan. Alam kong maganda yung ating topic ngayon. At tuloy-tuloy yung ating usapan sa comment section. Okay? O kung mayroon kayong mga tanong, mayroon kayong argumento, ilabas nyo dyan sa comment section. Okay? So, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa mamamayang Pilipino. At i-subscribe ang Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? Meron rin tayong pangalawang channel. Donmar TV Balitang Totoo. Okay? Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos na ina-upload doon na hindi natin ina-upload sa main channel na ito. Okay? So,
Donmar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon. Okay? Maraming salamat po sa mga nanonood, mga moderators ko. Hindi pa po tayo nakapag-live. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.